Currying. Isang mahinang tunog lang iyon mula sa bulsa ng luma kong bestidang pambahay, pero parang bombang sumabog sa tenga ko. Napahinto ako sa paghugas ng sandamakmak na plato't kaldero. Ang puso ko biglang kumabog na parang hinahabol ng kung ano. Sino naman kaya to? Wrong send na naman siguro ng cash. Pinunasan ko ang basang kamay ko sa gilid ng bestida at kinuha ang mumurahin kong cellphone. Isang text message. Galing sa bangko. Advisory. A withdrawal of SEC 200,000.00 was made from your account. On 0, 8 paghahati 15 paghahati 2,000 at 23 10 oras 30. 2 minuto dan. Ref no des. Thank you. Nanlaki ang mga mata ko. 200,000. 200,000.00. Teka. Baka namalikmata lang ako. Pinikit-pikit ko pa ang mga mata ko, binasa ulit. Ganun pa rin. Withdrawal. Hindi deposit. Nawala. Iotsa, mahinang mura ko, halos pabulong. Nanginginig ang mga kamay ko. Yung ipon ko yun. Yung 2 taon kong pag-ipon mula sa scholarship, sa mga sideline na paglalabada, pagtitinda ng kung ano-ano sa palengke tuwing Sabado. Yung pangarap kong makapag-aral ng nursing. Yung pangako ko kay Papa bago siya umalis papuntang Saudi. Lahat yun para sa college. Impossible. Walang ibang nakakaalam ng AFIT ko. Ako lang. Ako lang ang may hawak ng card. Teka, nasaan na nga ba yung AFIT card ko? Kinapa ko ang isa ko pang bulsa. Wala. Sa ilalim ng unan ko. Sa maliit na drawer kung saan ko tinatago ang mga importante kong gamit. Parang huli kong nakita iyon sa ibabaw ng zihi, bago ako umalis para mag-apply ng part-time job kahapon. Hindi pwede to, hindi. Baka system error lang ng bangko. Tama. Tatawag ako sa customer service bukas. Pero paano kung totoo? Paano kung... Faye, ano ba yung hinuhugasan mo, inuukit mo na ba? Kanina pa kita tinatawag, kakain na, sigaw ni Tita Elena, ang stepmother ko, mula sa kusina. Napalunok ako. Ang bigat bigla ng hangin. Parang may nakadagan sa dibdib ko. Itinago ko ang cellphone sa bulsa. Kalma, Faye. Kalma. Baka nagkakamali ka lang. Pilit akong ngumiti pagpasok ko sa maliit naming kusina. Nakahain na ang kanin, pritong galunggong at ginisang kangkong. Sinika, ang stepsister ko, prenteng nakaupo na, hawak ang cellphone niya at... Look, Ate Faye, sabi niya, iwinawagayway ang mga daliri niya sa harap ng mukha ko. Bagong nail extensions. Ang ganda, di ba? Super bagay sa new dress na bibilhin ko for the fiesta. Napatitig ako sa mga kuko niyang kulay baby pink, may maliliit na kumikinang na bato. Ang haba. Ang ganda nga. Pero ang unang pumasok sa isip ko, magkano kaya yan? Umupo ako sa harap niya, katabi ni Tita Elena. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang kalansing ng mga kutsara at tinidor, at ang mahinang tunog ng zihi mula sa sala. Hindi ako makakain. Paulit-ulit na nagpe-play sa isip ko yung text message. 200,000.00. O, Faye, ba't parang wala kang gana? Tanong ni Tita Elena, sabay subo ng kanin. May problema ba sa school? Napatingin ako sa kanya. Sa mukha niyang parang walang anumang bigat na dinadala. Sa mga mata niyang parang normal lang ang lahat. Tita, simula ko, nanginginig ang boses. Inakita niyo po ba yung AKIT card ko? Napahinto siya sa pagnguya. Sinika, napatigil din sa pag-scroll sa cellphone niya. AKIT card mo. Bakit, nawawala ba? Tanong ni Tita Elena, medyo tumaas ang kilay. Oo po. Kasi may nag-text po ang bangko. May nag-withdraw daw po ng 200,000. Ang hirap bigkasin. Parang may bumabara sa lalamunan ko. Biglang tumawa si Nika. 200,000. Wow, 8. Ang yaman mo na pala. Baka naman nanalo ka sa loto, hindi mo sinasabi sa amin. Hindi ko siya pinansin. Nakatitig lang ako kay Tita Elena, naghihintay ng sagot niya. Ang tagal bago siya sumagot.
Uminom muna siya ng tubig. Ah! Yun ba, sabi niya, sabay punas ng bibig gamit ang kamay. Ako ang kumuha, Fay. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Siya. Pipo. Bakit po, halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Anak, sabi niya, at hinawakan ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Malamig ang kamay niya. O baka ako lang ang naglalamig. Kailangan kasi. Alam mo naman, ang papa mo, hindi pa nakakapagpadala ulit. Sinika, kailangan niya ng pang-enroll sa review center para sa board exam niya. Tapos, yung bubong natin, tignan mo, kapag umulan, tumutulo na naman. Konting tulong lang naman yun, Fay. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Sinika. Review center. Pero ang alam ko, bagsak siya sa halos lahat ng subjects niya last sem. At yung bubong, ilang taon nang tumutulo yun, pero okay lang naman daw dati. Tita, pero yun na po lahat ng ipon ko. Para po sa college ko yun, sabi ko, nararamdaman ko na ang pangingilid ng luha ko. Nag-promise po ako kay Papad. College. Mumiti si Tita Elena, pero hindi umabot sa mga mata niya. Fay, anak, practical lang tayo. Mas kailangan ni Nika yan ngayon. Para naman sa future niya yan. At kapag nakapasa siya at nagkatrabaho, di ba, para sa pamilya mo rin naman yun? Makakatulong din siya sa'yo sa pag-aaral mo. Para sa pamilya mo rin naman. Paulit-ulit na umalinggaw yun sa isip ko. Pamilya. Aling pamilya? Yung pamilyang ako lang yata ang laging nagsasakripisyo. Ma, ano ka ba? Singit ni Nika, halatang nainis na. Ang drama-drama mo naman, ate. Pera lang yan, kikitain mo rin ulit. Saka, excuse me, kailangan ko talaga to, no? Gusto kong maging successful. Unlike some people na kontento na sa pagiging alam mo na. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Parang sinampal ako ng paulit-ulit. Ang sakit. Hindi lang sa dibdib, kundi sa buong pagkatao ko. Yung pangarap ko, yung pinaghirapan ko, parang bulang bigla na lang naglaho dahil sa isang desisyon nila. Pero tita, Nika, nagsisimula nang bumagsak ang mga luha ko. Hindi niyo po ba naisip na napangarap ko rin yun? Na gusto ko ring magkaroon ng magandang kinabukasan? Faye, huwag kang sabi ni Tita Elena, medyo tumataas na ang boses. Hindi ka naman namin pinapabayaan, ah. May pagkain ka, may natutulugan ka. Magpasalamat ka na lang. Saka, yung pag-aaral mo, pwede namang i-delay muna. Mag-ipon ka ulit. Maraming paraan. Maraming paraan. Pero yung paraan na iyon, ako na naman ang gagawa. Ako na naman ang maghihirap. Naramdaman ko ang init na gumapang sa mukha ko. Galit. Galit na hindi ko mailabas. Lungkot. Lungkot na parang gusto kong isigaw. Hindi niya naiintindihan, sabi ko, nanginginig. Ano nang hindi namin naiintindihan, Fay, mataray na sagot ni Nika. Na selfish ka? Na ayaw mong tumulong sa sarili mong pamilya? Wow, ha? Just wow. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang makita ang mga mukha nila. Hindi ko na kayang marinig ang mga salita nila. Tumayo ako. Nanginginig ang mga tuhod ko. Saan ka pupunta? Hindi ka pa tapos kumain, sigaw ni Tita Elena. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang cellphone ko at mabilis na lumabas ng bahay. Dumiretso ako sa maliit naming bakuran, sa ilalim ng puno ng mangga kung saan madalas akong tumambay kapag malungkot ako. Doon, sa dilim, habang pinapakinggan ko ang ingay ng mga kuliglig at ang malayong tunog ng videoke mula sa kabilang kanto, humagulgol ako. Ang pera ko. Ang pangarap ko. Ang tiwala ko. Lahat parang tinangay ng hangin. Paano na ako? Paano na ang pangako ko kay Papa? Niyakap ko ang mga tuhod ko at umiyak ng umiyak. Ang sakit-sakit. Para akong pinagtaksilan ng mga taong inaasahan kong susuporta sa akin. Para sa pamilya mo rin naman. Ang mga salitang yun. Ang sakit. Sobrang sakit. Napatitig ako sa madilim na langit. Wala man lang bituin. Katulad ng kinabukasan ko. Madilim. Walang kasiguraduhan. Anong gagawin ko ngayon? Saan ako kukuha ng pera para sa eskwela?
At higit sa lahat, paano ko pa sila pakikisamahan pagkatapos nito? Paano ko pa sila matatawag na pamilya? Yung 200,000 hindi lang yun pera. Buhay ko yun. Pangarap ko yun. At ngayon wala na. Kinuha nila. At ang pinakamasakit, parang wala lang sa kanila. Parang kasalanan ko pa na nangangarap ako. Napahikbi ako. Galit at lungkot. Yun ang nararamdaman ko. Isang mabigat na galit na gustong sumabog at isang malalim na lungkot na parang unti-unti akong nilulunod. Kinabukasan, parang binagsakan ng langit at lupa ang pakiramdam ko. Ang bigat ng dibdib ko, ang sakit ng ulo ko kakaiyak magdamag. Pero kailangan kong bumangon. Hindi pwedeng habang buhay akong magmumukmok sa ilalim ng puno ng mangga, umiiyak dahil sa perang ninakaw at pangarap na pansamantalang ipinagkait. Hindi pwede, Faye. Para kay Papa. Para sa sarili ko. Nag-empeke ako ng ilang damit sa isang lumang backpack. Nag-iwan ako ng maikling sulat para kay Tita Elena na hindi ko na alam kung paano ko pahaharapin. Hindi ako nagpaalam. Hindi ko rin sinabi kung saan ako pupunta. Bahala na. Ang importante, makalayo muna ako sa bahay na yun, sa mga taong sumira ng tiwala ko. Ang unang destinasyon ko, ang kalsada. Ang init ng araw, tirik na tirik, parang nakikipagkumpetensya sa init ng ulo ko. Pero mas nangingibabaw ang sakit. Sakit na parang tinutusok ang puso ko sa bawat paghakbang. Pumila ako sa iba't ibang kumpanya, tindahan, fast food chain. Ang haba ng pila sa bawat ina-applyan ko. Pawis, amoy ng iba't ibang tao, ingay ng mga sasakyan. Para akong isdang sinisiksik sa lata. Dala-dala ko ang mga requirements na pinagpuyatan kong i-photocopy at i-assemble. Biodata na may picture kong pilit ang ngiti, dengue clearance na pinagtiyagaan kong kunin, barangay clearance. Next! Humakbang ako palapit sa babaeng nakaupo sa likod ng isang maliit na mesa sa labas ng isang department store. Nakauniporme siya, mukhang pagod at iritado. Resume, tanong niya, hindi man lang tumitingin sa akin. Inabot ko ang folder ko. Binuklat niya, sinilip saglit. High school graduate ka lang pala, sabi niya, maihalong pangmamata. Wala kaming bakante para sa'yo. Kailangan namin dito, at least college level or may experience sa sales. Isinara niya ang folder at binalik sa akin. Next! Napalunok ako. Okay lang, Faye. Marami pa dyan. Pero yun ang naging eksena ko buong araw. Sorry, puno na kami. We'll call you na lang. Mas prefer namin yung may test na certificate. Ang sakit. Bawat pagtanggi parang dagdag na sampal sa akin. Ang hirap pala. Akala ko dahil masipag ako at determinado, madali lang. Pero hindi. Ang mundo sa labas ng eskwelahan, mas mapili, mas mapanghusga. Gutom na ako, pero tiniis ko. Yung konting perang natira sa wallet ko, kailangan kong tipirin. Baka hindi pa ako makahanap ng trabaho agad. Paano na? Saan ako matutulog? Napaupo ako sa isang gilid ng kalsada, sa ilalim ng isang waiting shed na sira-sira na ang bubong. Pinunasan ko ang pawis sa noo ko. Napatingin ako sa mga taong dumadaan. Bawat isa may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. May mga estudyanteng nakauniporme, nagtatawanan. Sana all. Naalala ko na naman yung pangarap kong maging nurse. Yung puting uniform, yung stethoscope. Ngayon, parang ang layo-layo na nun. Ang sakit isipin. Anak, mag-aral kang mabuti, ha? Para pag-uwi ko, nurse ka na, sabi ni Papa sa huling video call namin. Napapikit ako. Ayokong umiyak dito sa kalsada. Ayokong magmukhang kaawa-awa. Tumayo ulit ako. Laban lang, Faye. Laban. Naglakad-lakad pa ako. Hanggang sa may nakita akong isang maliit na sign sa labas ng isang cafe na mukhang bago, Cafe Laloon. Hiring, service crew. Apply inside. Medyo class ang itsura ng cafe. Mga kahoy na mesa at upuan, malalambot na ilaw, amoy kape at pastry. Parang ang sarap tumambay. Pero hindi ako turista dito. Kailangan ko ng trabaho. Kinakabahan akong pumasok. Sumalubong sa akin ang malamig na aircon at ang mabangong amoy. May ilang customer na nakaupo, nag-uusap, nagtatrabaho sa laptop nila.
Lumapit ako sa counter. Miss, good morning. Mag-a-apply po sana ako, sabi ko sa babaeng barista na busy sa pagtimpla ng kape. Medyo mataray ang dating niya, pero ngumiti siya ng bahagya. Ah, sige. Fill up ka muna nito, sabi niya, sabay abot sa akin ang application form at ballpen. Tapos, wait ka lang dyan, tatawagin ka ni Ma'am Rose, yung owner. Umupo ako sa isang bakanting stool malapit sa pinto. Sinagutan ko ang form pangalan, address, ang address pa rin ng bahay ni Tita Elena ang nilagay ko, wala naman akong ibang mailalagay, educational attainment. Sa tanong na expected salary, nilagay ko negotiable. Kailangan ko ng trabaho kahit magkano pa yan. Maya-maya, lumabas ang isang babaeng medyo may edad na, pero mukhang elegante. Siya siguro si Ma'am Rose. Ninitian niya ako. Hi, ikaw ba si Faye? Tanong niya. Tumango ako. Halika, dito tayo sa opisina ko. Sumunod ako sa kanya sa isang maliit na kwarto sa likod ng cafe. Pinaupo niya ako. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Medyo nailang ako. Baka sabihin na naman, high school grad lang ako. So, Faye, simula niya habang tinitignan ang application form ko. Wala ka pang experience sa pagiging service crew, no? Oo po, ma'am. Pero willing po akong matuto. Masipag po ako at mabilis matuto, sabi ko, maging confident kahit nanginginig ang loob ko. Ngumiti siya. I like your honesty. Okay, sige. Kailangan ko talaga ng tao ngayon. Pwede ka bang mag-start bukas na? Minimum wage muna, tapos tignan natin after 3 months. Ang shift mo, opening, 6 to 3. Okay lang ba sa'yo? Hindi ako makapaniwala. Totoo ba to? Pagkatapos ng sangkatutak na rejection, may tatanggap sa akin. Opo. Opo, ma'am. Okay po, sabi ko, hindi maitago ang tuwa sa boses ko. Gusto kong magtatalon. Good. Bukas, 6 sharp ha? Wear plain black shirt and black pants. Dito ka na rin mag-training, sabi niya. Nagpasalamat ako ng paulit-ulit. Paglabas ko ng cafe, parang nabunutan ako ng tinik. Hindi man ito yung pangarap kong trabaho, pero trabaho pa rin to. May panggastos na ako, may sisimulan ako ulit. Trabaho muna, pangarap mamaya na lang. Ang unang linggo ko sa Cafe Laloon, puro training. Pagtanggap ng order, paggamit ng SLC machine, pag-memorize ng menu, paglilinis ng mesa, paghugas ng tas at baso. Nakakapagod pero kinakaya ko. Mas okay na to kaysa umasa sa wala. Si Aling Rose, mabait naman pero strikto pagdating sa trabaho. Yung mga kasamahan ko, sina Mia at Rona, mga bata rin, tinutulungan naman ako. Isang hapon, medyo marami-rami ang tao. Busy kaming lahat. May isang customer na lalaki na pumasok, mukhang galing opisina. Naka-polo shirt, slacks, may dalang briefcase. Umupo siya sa isang table malapit sa bintana. Mukhang iritado. Lumapit ako sa kanya. Good afternoon, sir. Welcome to Cafe Laloon. May I take your order, sabi ko, pilit mumingiti. Tumingin siya sa akin, nakakunot ang noo. Kanina pa ako naghihintay dito, wala man lang lumalapit. Anong klaseng serbisyo to? Sabi niya, medyo may kataasan ang boses. Nagulat ako. Kakaupo niya lang, Pero hindi ako pwedeng sumagot. Customer is always right. Pasensya na po, sir. Medyo busy lang po. Ano po ang order nila? Tanong ko ulit, kalmado pa rin. Isang Americano, hot. At bilisan nyo, nagmamadali ako, sabi niya, sabay buklat ng laptop niya. Hindi na ulit siya tumingin sa akin. Sungit naman ito, sabi ko sa isip ko. Pero umiti pa rin ako. Okay po, sir. 1 hot Americano. Coming right up. Nagmadali akong pumunta sa counter para i-process ang order niya. Habang hinihintay kong matapos ni Mia ang kape, napansin ko yung lalaki. Nakatutok lang sa laptop niya, seryosong-seryoso. Maya-maya, may tumawag sa phone niya. Narinig ko ang boses niya, medyo malakas. What? Delayed na naman yung shipment. Damn it. Hindi pwede yan. Kailangan natin yan isay tomorrow. Don't care how you do it, just get it done. Halatang stressed siya.
Kaya pala masungit na isip ko. May problema siguro sa trabaho. Nang matapos ang kape, ako na ang nagdala sa table niya. Sir, here's your hot Americano, sabi ko, maingat na inilapag ang tasa sa harap niya. Hindi siya tumingin. Tumango lang. Bumalik ako sa pwesto kong malapit sa counter, nagpupunas ng mga baso. Maya-maya, may narinig akong kalabog. Crash! Napalingon kaming lahat. Isang pamilya na may dalawang maliliit na bata ang nakaupo malapit sa pinto. Yung isang bata, umiiyak. Sa sahig, basag na baso at nagkalat na yelo at iced tea. Mukhang nasagi ng bata yung baso. Agad na lumapit si Aling Rose sa table. Nakita ko ang pagkunot ng noo niya. Ano na nangyari dito? Tanong niya, medyo matigas ang boses. Tumingin siya sa akin. Faye, ano ba yan, hindi ka ba nag-iingat? Kakalinis lang dyan, ang dulas-dulas na naman. Nanlaki ang mga mata ko. Pero ma'am, hindi po ako. Anong hindi ikaw? Sino pa bang naka-assign dito sa area na to ngayon? Hay naku, Faye. Baguhan ka pa lang, ang burara mo na agad. Bilisan mo, linisin mo yan. Nakakahiya sa mga customer, sigaw niya. Halos lahat ng tao sa cafe, nakatingin na sa amin. Naramdaman ko ang pamumula ng mukha ko. Gusto kong magpaliwanag na hindi ako ang nakatapon na iyong bata. Pero alam kong hindi ako pakikinggan ni Aling Rose. Nakakahiya. Nakakainis. Ang sakit. Parang gusto kong umiyak ulit. Yumuko ako. Sorry po, ma'am. Lilinisin ko po agad. Kumuha ako ng basahan at duspan. Habang naglilinis ako, naramdaman kong may nakatingin sa akin. Napasulyap ako. Yung masungit na customer kanina, si Ing Americano. Nakatingin siya, pero hindi ko mabasa ang ekspresyon ng mukha niya. Umiwas agad ako ng tingin. Ang sakit ng dibdib ko. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kahihiyan sa injustice. Kahit sa maliit na bagay, parang ang dali-dali akong mapagbintangan, masisi. Ganito na ba talaga ang buhay kapag wala kang kalaban-laban? Natapos akong maglinis. Bumalik ako sa counter, tahimik. Ayokong makipag-usap kahit kanino. Ang gusto ko lang, matapos na ang shift ko, makauwi na sa maliit na kwartong nirerentahan ko malapit dito. Doon, pwede akong umiyak nang walang nakakakita. Yung sakit parang laging nakasunod sa akin. Kahit saan ako magpunta. Lumipas ang ilang araw, naging regular na customer si Dale sa Cafe Laloon. Madalas, sa hapon siya pumupunta, yung oras na malapit na akong mag-out. Minsan, nagkakausap kami ng saglit habang nagtitimpla ako ng kape niya o kapag nagpupunas ako ng mesa niya. Tungkol sa kung ano-anong bagay, yung traffic, yung init ng panahon, yung bagong movie na palabas. Mga light lang. Pero sa bawat usap namin, parang may something na nabubuo. Hindi ko pa alam kung ano, pero masaya. Nakakakilig. Pero syempre, hindi lahat ng bagay kasing smooth ng latte na tinitimpla ko. Isang Sabado, day off ko. Nagulat ako nang may kumatok sa pinto ng apartment ko. Pagbukas ko, sinika. Nakapamiwang, nakataas ang kilay. Ate Faye, pinapatawag ka ni Mama. Umuwi ka raw muna. May bisita tayo, sabi niya, parang utos. Kinabahan ako. Bisita? Sino? At bakit kailangan kong umuwi? Matapos yung nangyari sa pera ko, wala na akong balak tumapak ulit sa bahay na yun. Bakit daw, tanong ko. Basta. Importante raw. Saka, wag ka nang mag-inarte dyan. Pumunta ka na lang, sabi niya, sabay irak. Umalis na siya agad, ni hindi man lang nagpaalam. Napabuntong hininga ako. Ano na naman kaya to? Pero dahil sinabing importante at baka tungkol kay Papa, nagpa siya akong pumunta. Saglit lang naman siguro. Pagdating ko sa bahay, nagulat ako sa nadatnan ko. Ang sala, medyo nakaayos. May mga bagong kurtina na mumurahin pero malinis tingnan. May nakahain na merienda sa mesa, pansit, puto at juice. Parang may fiesta. At ang bisita. Si Dale. Nakatayo siya malapit sa bintana, kausap si Tita Elena. Si Tita Elena, todo ngiti, parang anghel.
Sinika naman, suot ang pinakamaiksi niyang bestida, naka-full makeup at panay ang papansin kay Dele. Tawa ng tawa, hampas ng hampas sa braso ni Dele. Kadiri. O, Fay, andyan ka na pala, anak, bati ni Tita Elena, ang tamis ng ngiti. Halika, join ka sa amin. Ito si Sir Dale, yung kaibigan mo raw. Napatingin sa akin si Dele. Nakita ko ang gulat sa mukha niya. Halatang hindi niya inaasahan na darating ako. O baka hindi niya alam na dito ako nakatira. Faye, sabi niya, medyo alanganin. Sir Dale. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ko, litong-lito. Actually, Ma'am Elena invited me for merienda, sagot ni Dale, tumingin kay Tita Elena. Nabalibalita raw sa barangay na na medyo close tayo. Nabalibalita sa barangay? Namilog ang mga mata ko. Paano? Dahil hinahatid niya ako minsan. Grabe naman ang mga chismosa dito. Iho, sabi ni Tita Elena, lumapit kay Dale at parang ipinagmamalaki siya. Alam mo na, itong si Fay, napakabait na bata. Masipag. Kaya lang, medyo kapos kami ngayon. Ang papa niya sa Saudi, medyo matagal nang hindi nakakapagpadala. Sinika naman, kailangan ng pang-review para sa board exam niya. Alam mo na, para sa future niya. Nagsimula na namang umarte si Tita Elena. Nagpunas pa ng kunwaring luha sa gilid ng mata niya. Sinika naman, lumapit palalo kay Dele. Nga po, Sir Dale, sabi ni Nika, pa-cute voice. Super hirap po talaga ng buhay namin ngayon. Buti na lang, may mga mababait na taong tulad nyo na baka sakaling makatulong. Umiti siya ng pagkatamis-tamis kay Dale, sabay kindat. Halos masuka ako. Naramdaman ko ang pag-init ng ulo ko. Ano to? Ginagamit nila si Dale? Akala ba nila, GKM machine si Dale na pwede nilang hinga ng pera? At idadamay pa ako sa kalokohan nila? Tumingin ako kay Dele. Nakita ko sa mga mata niya na naiintindihan niya ang nangyayari. May bahid ng inis, pero mas nangingibabaw ang awa. Para sa akin. Actually, Tita Elena, Nika, disimula ni Dele, kalmado pero matigas ang boses. I appreciate the invitation. Pero ang totoo, may kailangan lang akong iabot kay Fay. Tumingin siya sa akin. Faye, can we talk outside? Saglit lang. Parang nabunutan ako ng tinik. Tumango ako. Ay, dito na lang kayo mag-usap, iho. Para makakain ka pa, sabi ni Tita Elena, halatang ayaw kaming paalisin. It's okay, tita. Saglit lang po talaga. Important lang, sabi ni Dele at nauna nang lumabas. Sumunod ako. Paglabas namin sa gate, huminga ako ng malalim. Ang bigat ng atmosphere sa loob. Faye, I'm so sorry, sabi ni Dale. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Tita Elena, she found out where I work. Pumunta siya kanina sa CAF, nagpakilala as your mother. She invited me over. Sabi niya, may surprise daw kayo for me. Napailing ako. Hindi ko po sila nanay, Sir Dale. Stepmother ko po siya. At si Nika, stepsister ko. I figured, sabi niya. Look, Faye, I know this is none of us business, but are they always like this? Yung parang they're trying to get something from me? Hindi ako nakasagot agad. Nakakahiya. Nakakahiya na makita niya ang ganitong side ng pamilya Tiko. Pasensya na po kayo, Sir Dale. Hindi ko po alam na gagawin nila to, sabi ko, yumuko. Sila po yung kumuha ng ipon ko para sa college. Kaya po ako nagtatrabaho ngayon sa CAF. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Dele. Mula sa inis, naging pag-unawa. At galit. Galit para sa akin. What? Ginawa nila yun sa'yo, tanong niya, hindi makapaniwala. Tumango ako, nangingilid na ang luha. Akala po yata nila, dahil hinahatid niyo ako minsan, mayaman kayo at pwede nilang utangan o hingan ng tulong. Sorry po talaga, nadamay pa kayo. Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang balikat ko. Ang init ng kamay niya. Faye, wala kang dapat ihingi ng sorry. Sila ang dapat mahiya, sabi niya, seryoso ang boses. And for the record, hindi ako mayaman. Ordinaryong empleyado lang din ako na nagsusumikap.
At kung tutulong man ako, tutulong ako dahil gusto ko, hindi dahil pinipilit ako o dahil may kapalit. Napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niyang parang ang sincere. Biglang bumukas ang pinto. Si Tita Elena. Nakapamiwang. Hoy, Faye. Ano yan? Bakit dyan kayo nag-uusap sa labas? Pumasok kayo. At ikaw, dale, iho, halika na, lumalamig na yung pansit, sigaw niya. Tumingin si Dale sa akin tapos kay Tita Elena. Huminga siya ng malalim. Tita Elena, sabi niya, formal ang tono. With all due respect, came here for Faye. Ikaw lang ang dahilan kung bakit ako nandito, Faye. Tapos, tumingin siya ulit sa akin, at this time, may ngiti sa labi niya. Isang ngiti na parang nagsasabing, kakampi mo ako. Natulala si Tita Elena. Pati si Nika na sumunod pala sa kanya, nga. Ako. Parang biglang may tumalon sa dibdib ko. Kilig na may halong tapang. Tara na, Faye, tanong ni Dele, inilahad ang kamay niya sa akin. Hindi ako nagdalawang isip. Hinawakan ko ang kamay niya. Saan tayo pupunta, tanong ko. Kahit saan, basta malayo dito, sabi niya at hinila ako palayo. Hoy! Saan kayo pupunta? Bumalik kayo dito, sigaw ni Tita Elena, pero hindi na namin pinansin. Naglakad kami ni Dale palayo sa bahay na iyon, magkahawak ang kamay. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero sa mga sandaling iyon, wala akong pakialam. Ang importante, kasama ko siya. Ang importante, may isang taong pinili ako. Pinili ang katotohanan kaysa sa pagkukunwari. Yung tanong na pambayad o pagmamahal? Para kay Tita Elena at Nika, malinaw na pambayad ang habol nila kay Dele. Pero para kay Dale? At para sa akin? Ewan. Pero yung init ng kamay niya na hawak ang kamay ko, parang simula pa lang ng isang bagay na mas malalim. Yung tampuhan ko sa pamilya ko, naging galit na naman. Pero this time, may kasama ng kaunting tapang. Dahil alam kong hindi na ako nag-iisa. Pagkatapos ng eksena sa bahay nila Tita Elena, parang mas lalo akong naging determinado. Hindi na ako papayag na tapak-tapakan nila. Yung galit naging lakas. Yung sakit naging motivation. Kinausap ko si Aling Rose. Sinabi ko ang totoo na kailangan ko ng matitirhan pansamantala dahil hindi na ako uuwi sa dati kong tinitirhan. Nagulat siya, pero naintindihan naman niya. Pumayag siyang patuluyin ako sa isang maliit na bodega sa likod ng Caf Laloon na ginawa nilang pansamantalang staff room. Maliit lang, sapat lang para sa isang natitiklop na kama at maliit na lamesa, pero para sa akin, paraiso na yun. Malayo sa toxicity. Malayo sa mga mapanghusgang mata. Salamat po talaga, Aling Rose, sabi ko, halos maiyak sa tuwa. Naku, wala yun, Faye. Basta magsipag ka lang sa trabaho, ha? At pasensya ka na rin doon sa nangyari dati. Medyo na-stress lang din ako noon, sabi niya at ngumiti. Parang nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Ang hindi ko alam, may isa pang anghel na tumutulong sa akin sa likod ng mga kamera. Si Dale. Ilang araw matapos akong lumipat sa bodega, napansin kong hindi na ako sinisingil ni Aling Rose para sa upati ko. Nung una, akala ko kinalimutan lang niya o baka ibabawas na lang sa sweldo ko. Pero nung tinanong ko siya, umiti lang siya. Huwag mo nang isipin yun, Faye. May nag-sponsor na sayo, sabi niya, sabay kindat. Kinutuban ako. Si Dele kaya? Pero paano? At bakit? Hindi ko siya direktang tinanong. Nakakahiya. Ayokong isipin niyang umaasa ako sa kanya. Pero sa tuwing magkikita kami sa CAF, parang may iba sa mga ngiti niya. Parang may alam siyang hindi ko alam. Ang buhay ko sa bodega, simple lang. Trabaho sa umaga, tapos sa hapon, nag-aaral ako mag-isa gamit ang mga lumang libro na nakuha ko sa ukay-ukay. Pangarap ko pa rin kasing makapag-college. Kahit anong kurso, basta makapagtapos. Pero ang katawan ko, mukhang hindi kinakaya ang stress at pagod. Isang araw, sobrang daming delivery sa CAF. Ako ang naatasang sumalubong sa supplier mula sa palengke. Ang bibigat ng mga sako ng kape, mga kahon ng gatas at asukal. Kahit may kasama akong ibang staff, napagod talaga ako. Pawis na pawis, nanginginig ang mga tuhod ko. Pagbalik ko sa loob ng CAF, pagod na pagod, bigla na lang nagdilim ang paningin ko.
Naramdaman ko ang pagbagsak ko sa sahig. Ang huli kong narinig, sigaw ni Mia tapos wala na. Kadiliman. Nagising ako sa isang puting kwarto. Ang lambot ng hinihigaan ko. May amoy antiseptic. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Nasa ospital ako. Nilibot ko ang paningin ko. Isang EAE room. May isihe, may sofa, may sariling banyo. Teka, paano ako napunta dito? Ang mahal nito. At sa gilid ng kama ko, nakaupo sa isang silya, natutulog si Dele. Nakasandal ang ulo niya sa kamay niya, medyo gulo ang buhok. Mukhang pagod na pagod. Napatingin ako sa dextrose na nakakabit sa kamay ko. Kailan pa ako nandito? Anong nangyari? Ang huli kong natatandaan, yung bigat ng mga sako, tapos yung pagkahilo ko. Dahan-dahan akong gumalaw, sinubukang umupo. Pero naramdaman ko ang sakit sa ulo ko. Napadaing ako ng mahina. Biglang nagising si Dele. Napamulat siya, tapos agad na napatingin sa akin. Nanlaki ang mga mata niya. Faye, gising ka na, sabi niya, halatang gulat pero masaya. Lumapit siya agad sa kama ko. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sayo? Tatawag ako ng nurse. Akmang pipindutin na niya yung call button. Sir Dale, ang hina ng boses ko. Anong nangyari? Bakit ako nandito? Umupo siya sa gilid ng kama, mas malapit sa akin. Nahimatay ka sa cough kaninang umaga, Faye. Over-fatigue and dehydration daw, sabi ng doktor. Nandun ako nung nangyari. It was scary. Akala ko kung ano na. May bakas na pag-aalala sa boses niya at sa mga mata niya. Tumakbo ako, binuhat kita. Dinala kita agad dito. Binuhat niya ako. Papuntang taxi. Sa gitna ng maraming tao. Naramdaman ko ang pamumula ng pisngi ko, pero hindi dahil sa lagnat. Nakakahiya. Yay room to, Sir Dale, sabi ko, napatingin ulit sa paligid. Ang mahal po dito. Hindi ko po kayang bayaran to, bigla akong naluha. Yung sakit ng katawan ko, parang wala lang kumpara sa sakit ng isipin na pabigat na naman ako. Naaalala ko na naman yung pera ko para sa college. Hey, Dede, sabi ni Dele, at kinuha niya ang isang tissue mula sa bedside table at dahan-dahang pinunasan ang luha ko. Ang lambot ng kamay niya. Don't worry about that, okay? Ang importante, magpagaling ka. Aling Rose and we took care of it, ang kailangan mo lang gawin, magpahinga. Aling Rose and Pero ramdam ko, mas malaki ang GI ni Dele doon. Siya na naman. Una, yung upa sa bodega. Ngayon, ito. Parang sobra-sobra na. Pero Sir Dale, nakakahiya na po. Ang dami niyo nang naitulong sa akin. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran, sabi ko, yumuko. Ang bigat-bigat sa dibdib ko ng utang na loob. Hinawakan niya ang baba ko, dahan-dahan niyang itinaas para magkatinginan kami. Faye, sabi niya, seryoso pero malumanay ang boses. Hindi mo kailangang isipin ang bayad. Ginagawa ko to dahil nag-aalala ako sa'yo. Dahil kaibigan kita. At dahil ayokong nakikita kang nahihirapan. Kaibigan. Yun lang ba talaga? O may iba pa? Ewan. Pero yung sinseridad sa mga mata niya, parang totoo. Tinitigan ko siya. Si Dale. Yung masungit na customer na naging tagapagligtas ko. Paulit-ulit. Mula sa maling akala ni Aling Rose, sa pang-aabuso ng pamilya ko, at ngayon, sa sarili kong kapabayaan sa katawan. Biglang bumuhos ang ulan sa labas. Naririnig ko ang patak nito sa bintana. Para itong musika na sumasabay sa tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang nag-udyok sa akin. Siguro iyong pagod. Siguro iyong sakit. Siguro iyong pag-aalala niya. O siguro yung pag-asa na bigla kong naramdaman. Dahan-dahan kong iniangat ang kamay ko. Nanginginig pa. At hinawakan ko ang kamay niya. Nagulat siya. Nakita ko yun sa mga mata niya. Pero hindi niya binawi ang kamay niya. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ang hawak dito. Ang init. Ang comforting. Salamat, Dale, sabi ko, at this time, hindi ko na ginamit ang teaser. Parang mas tama.
Mas personal. Ngumiti siya. Isang ngiti na parang nagsasabing, nandito lang ako. Walang anuman, Fay. Magpagaling ka, ha? Huwag mo nang masyadong stress ang sarili mo. You deserve to rest, you deserve to be taken care of. Tumango ako. Sa mga sandaling yun, sa loob ng puting kwarto na yun, habang hawak niya ang kamay ko at umuulan sa labas, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. May sakit pa rin sa katawan ko, may kirot pa rin sa puso ko dahil sa mga nangyari, pero may pag-asa. At yung pag-asa na yun, may pangalan. Dale. Hindi ko alam kung anong meron kami, o kung saan papunta to, pero sa unang pagkakataon, hinayaan kong may ibang humawak ng kamay ko. Hinayaan kong may ibang umalalay sa akin. At sa mga sandaling yun, parang okay lang pala na minsan, hindi ako malakas. Okay lang pala na minsan, kailangan ko rin ang tulong. Lumaban si Faye. Lumaban ako sa pamilya ko. Pero ngayon, parang natutunan ko ring lumaban para sa sarili ko, para sa kalusugan ko, para sa kapayapaan ko. At sa laban na to, mukhang hindi na ako nag-iisa. Yung sakit na nararamdaman ko, hindi na lang puro kerot. May halong tamis na. Tamis ng pag-aalaga. Tamis ng pag-asa. Pagkalabas ko ng ospital, mas naging close kami ni Dale. Hindi na lang siya customer sa CAF. Naging kaibigan siya, kakwentuhan, at ewan ko ba, parang something more. Madalas niya akong sunduin pagkatapos ng shift ko, kahit na sinasabi kong kaya ko namang umuwi mag-isa. Minsan, kakain kami sa labas, sa mga simpleng karinderya o minsan, sa medyo class na restaurant kapag may bonus daw siya. Sa mga panahong yun, nakalimutan ko ang sakit na dulot ng pamilya ko. Nakalimutan ko pansamantala yung mga pangarap na naantala. Ang focus ko, si Dale. Ang saya na nararamdaman ko kapag kasama ko siya. Yung kilig sa bawat tingin niya, sa bawat hawak niya sa kamay ko. Pero sabi nga nila, walang forever na puro saya. Laging may pagsubok. At ang pagsubok namin ni Dale, dumating sa anyo ng nanay niya. Isang linggo ng hapon, niyaya ako ni Dale na mag-dinner sa bahay nila. Para makilala mo naman si Mama, sabi niya, medyo excited. Ako naman, super kabado. Meet the parents. Seryoso na ba talaga to? Pero dahil mahal ko si Dale, inaamin ko na, mahal ko na siya, pumayag ako. Nagbihis ako ng pinakamatinong bestida ko, nag-ayos ng buhok, naglagay ng konting makeup. Gusto kong magmukhang presentable. Gusto kong magustuhan ako ng nanay niya. Ang bahay nila Dale, malaki. Sa isang subdivision na magaganda ang mga bahay. Malayo sa bodega ko sa likod ng CAF Laloon. Malayo sa Kyrgyz. Mabini. Pagpasok pa lang namin sa gate, naramdaman ko na ang pressure. Sumalubong sa amin ang isang babaeng elegante, mga nasa late 50 siguro, pero halatang alagang-alaga sa sarili. Kamukha niya si Dale. Siya si Imrek Amanda de Leon, ang nanay ni Dale. Good evening po, ma'am, bati ko, sabay mano. Medyo nanigas ang kamay niya nung hinawakan ko. Good evening, sabi niya, walang emosyon ang boses. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Para akong specimen sa ilalim ng microscope. Ang lamig ng tingin niya. So, ikaw pala si Faye. Opo, ma'am. Faye po, sabi ko, pilit ngumingiti. Come in. Dinner is almost ready, sabi niya, at nauna nang pumasok sa dining area. Si Dele, hinawakan ang kamay ko. Relax ka lang, okay. Mabait si Mama, medyo formal lang talaga yan sa una. Pilit siyang ngumiti, pero nakita ko ang kaba sa mga mata niya. Ang dinner, parang isang interrogation. Puro tanong si Everest de Leon. Tungkol sa pamilya ko, sa trabaho ko, sa educational background ko. Lahat ng sagot ko, parang sinusuri niya. Parang hinahanapan niya ng butas. So, you work as a service crew sa isang CAF? Tanong niya, habang hinihiwa ang stick niya. And you're a high school graduate lang. Naramdaman ko ang pamumula ng mukha ko. Oo po, ma'am. Pero nag-ipon po ako para makapag-aral ulit. Gusto ko po sanang mag-nursing. Nursing? Tumawa siya ng mahina, pero parang may pangungutya. That's a very ambitious dream for someone like you, don't you think? It requires a lot of money. And connections. Napatungo ako. Ang sakit ng mga salita niya.
Parang sinasabi niyang wala akong karapatang mangarap. Si Dale, sumingit. Ma, Faye is very hardworking and intelligent. I know she can achieve whatever she sets her mind to. May diin sa boses niya, halatang pinagtatanggol ako. Pero si Everest de Leon parang walang narinig. Nagpatuloy siya. Dale told me your parents are separated. And your father isn't Billy? Opo, ma'am. Nasa Saudi po si Papa. Seth, and your mother? Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Si Mama, matagal nang wala. Si Tita Elena? Hindi ko siya pwedeng tawaging nanay. Wala na po akong nanay, ma'am. Stepmother ko po ang kasama ko dati, sabi ko, mahina ang boses. Nakita ko ang pagtaas ng kilay ni Everest de Leon. I see. So, basically, wala kang pedigree. Pedigree. Parang aso lang. Naramdaman ko ang pangingilid ng luha ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong umalis. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayokong mag-eskandalo sa harap ni Dele. Si Dele, biglang tumayo. Ma! That's enough, galit na sabi niya. Hindi mo kailangang bastusin si Faye ng ganyan. Ano bang problema mo? Eve's problem, Dale, sabi ni Everest de Leon, tumayo na rin. Eve's problem is that you're bringing home a girl who is clearly not right for you. Wala siyang pamilyang maipagmamalaki, wala siyang pinag-aralan, wala siyang pera. Anong future ang maibibigay niya sa'yo? Sa pamilya natin? Ma, mahal ko si Faye. At wala akong pakialam sa pera o sa pedigree na sinasabi mo, sigaw ni Dale. Pag-ibig. Dale, pag-ibig does not pay the bills. Pag-ibig does not give you good standing in society. Kailangan mo ng babaeng ka-level mo. Someone who can help you, not someone who will be a burden. Hindi ko na kaya. Ang sakit-sakit. Para akong sinasampal ng paulit-ulit. Tumayo ako, nanginginig. Sir. Ma'am Amanda. Dale. Pasensya na po. Aalis na po ako. Hindi ko na sila tiningnan. Ayokong makita nila akong umiiyak. Faye, wait, sigaw ni Dale. Pero tumakbo na ako palabas ng bahay nila. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta, kailangan kong makalayo. Ang sakit. Sobrang sakit. Yung takot na naramdaman ko kanina, naging tapang para umalis. Tapang para iwanan ang isang sitwasyon kung saan hindi ako tanggap. Habang tumatakbo ako, bumuhos ang malakas na ulan. Parang nakikisabay sa agos ng luha ko. Basang-basa ako, nanginginig sa ginaw at sa sakit. Nakarating ako sa isang waiting shed. Umupo ako doon, niyakap ang sarili ko. Humagulgol ako. Bakit ganun? Bakit kailangang sukatin ang pagkatao ko base sa pera at estado sa buhay? Mahal ko si Dele. Pero paano kung tama ang nanay niya? Paano kung pabigat lang talaga ako sa kanya? Naalala ko ang sinabi ni Tita Elena dati, praktikal lang tayo. Siguro, ganoon din ang nanay ni Dele. Praktikal. Kumuha ako ng papel at ballpen mula sa bag ko. Basang-basa na rin pero pinilit kong magsulat. Isang maikling sulat para kay Dele. Isang sulat ng pamamaalam. Dale. Sorry. Siguro nga, tama ang mama mo. Hindi tayo bagay. Masyado tayong magkaiba. Ayokong maging pabigat sa'yo. Ayokong maging dahilan ng pag-aaway niyo ng pamilya mo. Mahal kita, Dele. Sobra. Pero siguro hanggang dito na lang talaga tayo. Salamat sa lahat. Sa pag-aalaga. Sa pagmamahal. Hindi kita makakalimutan. Nagmamahal. Faye. Bumalik ako sa tapat ng bahay nila Dale. Tahimik na. Iniwan ko ang sulat sa ilalim ng gate nila, kung saan hindi mababasa agad. Tapos, umalis na ako. Naglakad ako sa ulan, walang direksyon. Ang sakit-sakit. Parang dinudurog ang puso ko. Narinig ko ang sigaw ni Dele mula sa malayo. Faye? Faye, where are you? Nakita niya siguro ang sulat. Pero hindi ako lumingon. Nagpatuloy lang ako sa paglakad, palayo sa kanya. Palayo sa pag-ibig na alam kong hindi para sa akin. Kung hindi mo siya tanggap, sorry ma pero mahal ko siya.
Narinig ko ang mga salitang iyon ni Dale bago ako tuluyang makalabas ng bahay nila. Pero sapat na ba iyon? Paano kung habang buhay kaming hindi tanggap ng pamilya niya? Paano kung habang buhay akong magiging dahilan ng gulo? Ang tapang ko kanina, unti-unting naubos. Napapalitan ng takot. Takot na masaktan siya. Takot na masira ang relasyon niya sa nanay niya dahil sa akin. Mahal ko siya. Kaya kailangan ko siyang palayain. Kahit na ang kapalit nito ay ang sarili kong kaligayahan. Isang taon. Isang taon ang lumipas mula noong gabing yun. Isang taon ng pagtitiis, pagsisikap at patuloy na paglaban. Hindi naging madali. Pagkatapos kong iwan si Dele, parang gumuho ang mundo ko. Ilang linggo akong parang zombie. Nagtatrabaho sa Kaflalun sa umaga pero wala sa sarili. Sa gabi, umiiyak hanggang makatulog. Si Aling Rose, alam niyang may problema, pero hindi na siya nagtanong. Hinayaan niya lang ako. Pero isang araw, habang nagpupunas ako ng mesa, may nakita akong flyer. Scholarship program para sa mga working students. Para sa isang maliit na community college, pero nursing ang isa sa mga ino-offer. Parang sign. Nag-apply ako. Sa awa ng Diyos, natanggap ako. Doon nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ko. Trabaho sa Kaflalun mula 6 hanggang 3. Tapos, diretso sa school para sa evening classes hanggang 9. Pag-uwi sa bodega, mag-aaral pa ulit hanggang hating gabi. Sabado't Linggo, review at paggawa ng assignments. Walang pahinga. Walang social life. Pero may determinasyon. May mga panahong gusto ko nang sumuko. Ang hirap pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Ang hirap mag-focus kapag pagod ka na. Ang hirap kapag naaalala ko si Dele. Kamusta na kaya siya? Napatawad na kaya niya ako? Masaya na kaya siya sa iba? Pero sa tuwing naiisip ko si Papa, yung pangako ko sa kanya, at yung pangarap kong maging nurse, nagkakaroon ulit ako ng lakas. At sa tuwing tinitignan ko ang maliit na picture ni Dale na palihim kong itinago sa wallet ko, mas lalo akong nagsisikap. Para sa'yo to, Dale. Para patunayan kong karapat-dapat din ako. Hanggang sa dumating ang araw na to, graduation day. Nakatayo ako sa harap ng salamin, suot ang itim na toga at cap. Hindi ako makapaniwala. Ako to, si Faye, ang high school graduate na service crew, ngayon, gagraduate na ng nursing. Parang panaginip. Bago ako pumunta sa graduation ceremony, dumaan muna ako sa sementeryo. May dala akong isang maliit na bouquet ng puting rosas. Lumapit ako sa puntod ni Papa. Nilinis ko ito, inayos ang mga bulaklak. Papa, sabi ko, nanginginig ang boses, nangingilid ang luha. Eto na po. Natupad ko na po yung pangako ko sa inyo. Nurse na po ako, Papa. Sana proud po kayo sa akin. Huminga ako ng malalim. Napatingin ako sa langit. Salamat, Papa. Tinupad ko rin. Sa graduation hall, ang daming tao. Mga pamilya, mga kaibigan, lahat masaya. Nakaupo ako kasama ng mga kapwa ko graduates, kinakabahan pero excited. Nagsimula na ang ceremony. Tawagan na ng mga pangalan. Isa-isang umaakyat sa stage ang mga graduates, tumatanggap ng diploma. Felicidad Faye Madrigal. Ako na. Nanginginig ang mga tuhod ko habang paakyat ako ng stage. Nakangiti ang mga professors ko. Nakangiti ang DN. Pag-abot sa akin ng diploma, parang gusto kong sumigaw sa tuwa. Nagawa ko. Habang pababa ako ng stage, may narinig akong pamilyar na boses mula sa audience. Mama! Mama! Napalingon ako. Sa gitna ng mga tao, nakatayo si Dale. Pero hindi lang siya. May karga siyang isang maliit na batang lalaki, mga 1 taon siguro ang edad. Nakangiti ang bata, iwinawagayway ang maliit niyang kamay. At may hawak si Dale na isang malaking bouquet ng paborito kong Ferrero Rocher at isang malaking teddy bear. Natigilan ako. Ang puso ko parang gustong kumawala sa dibdib ko. Si Dale at anak namin, lumapit sila sa akin. Ang mga tao sa paligid parang nagbubulungan. Pero wala akong pakialam. Ang mga mata ko nakatutok lang kay Dale at sa batang hawak niya. Dale, halos pabulong kong sabi. Ngumiti siya.
Yung ngiting na miss ko ng sobra. Yung ngiting nagsasabing mahal niya ako. Surprise, love, sabi niya. Meet Zion. Zion Dale Madrigal de Leon. Our son. Our son. Napaiyak na ako ng tuluyan. Si Zian. Kamukhang-kamukha niya si Dele. Mama, sabi ulit ni Zian at inilahad ang mga kamay niya sa akin. Kinuha ko siya mula kay Dele. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang bango niya. Ang lambot ng pisngi niya. Anak ko. Anak namin. Pipaano, tanong ko kay Dale habang karga-karga ko si Zian. Long story, love. Pero ang importante, nahanap kita. Nahanap namin kayo ni Zian. Hindi ako sumuko, Faye. Hinanap kita araw-araw. At nung nalaman kong nag-aaral ka dito, hinintay ko ang araw na to. Pero si mama mo, tanong ko, may takot pa rin sa boses ko. Hinawakan ni Dele ang kamay ko. She had change of heart, love. Hindi naging madali, aaminin ko. Maraming gabi kaming nagtalo, maraming beses na halos sumuko na rin ako sa kakapilit sa kanya. Pero nung nalaman niyang magkakaapo siya, tumingin siya kay Zian na masayang naglalaro sa buhok ko, parang biglang lumambot. Siguro, na-realize niya na hindi lang pera o status ang importante. Na-realize niya na ang kaligayahan ko, ikaw. At syempre, sino ba namang lola ang tatanggi sa ganito ka-cute na apo? Napangiti ako sa sinabi niya. Tumingin ako sa direksyon kung saan nakaturo ang nguso ni Dali kanina. At doon, sa isang hilera ng mga upuan, nakita ko si Enrique Amanda de Leon. Nakatayo siya, at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umiti sa akin, isang totoong ngiti, walang bahid ng panghusga. May hawak siyang isang maliit na paper bag, at sa tabi niya, si Aling Rose, nagpupunas ng luha habang pumapalakpak. Hindi ako makapaniwala. Parang himala. Mahal na mahal kita, Faye, bulong ni Dele, sapat lang para marinig ko. Walang araw na hindi kita naisip. Walang araw na hindi ako umasang magkikita tayo ulit. At itong diploma mo ngayon, alam kong pinaghirapan mo to. I'm so proud of you. Biglang nagpalakpakan ang mga tao sa hall. Yung iba, sumisigaw ng congrats. Yung iba, kinikilig. Ang buong atensyon, nasa amin na. Si Dale, dahan-dahang binitawan ang kamay ko, pero nanatili siyang nakatingin sa mga mata ko. Huminga siya ng malalim, tapos lumuhod siya sa harap ko, dito mismo sa stage. Nanlaki ang mga mata ko. Ang puso ko, parang sasabog na sa sobrang bilis ng tibok. May kinuha siya mula sa bulsa ng coat niya. Isang maliit, velvet na pulang kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, isang singsing. Simple lang ang design, isang maliit na bato sa gitna, pero sa paningin ko, ito na ang pinakamagandang singsing sa buong mundo. Felicidad Faye Madrigal, sabi ni Dele, ang boses niya, nanginginig ng kaunti pero puno ng pagmamahal at sinseridad. Alam kong marami tayong pinagdaanan. Maraming sakit, maraming luha. Pero sa lahat ng yun, ikaw lang ang minahal ko. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. You already have given my heart, and you gave me the most precious gift, our son Zion. Tumingin siya kay Zian na parang naguguluhan pero nakangiti pa rin. Now, I want to give you my last name. Faye, will you marry me? Napahagulgol na ako. Hindi ko na napigilan. Luha ng saya, ng gulat, ng pagmamahal. Si Zian, parang naramdaman ang emosyon ko, yumakap sa lig ko. Ang buong hall, tahimik na naghihintay sa sagot ko. Tumingin ako kay Dale, sa mga mata niyang puno ng pag-asa. Yes, Dele, sigaw ko, habang sunod-sunod na tumatango. Yes, I will marry you. Mas lumakas ang palakpakan at hiyawan ng mga tao. Kinuha ni Dale ang kamay ko at dahan-dahan niyang isinuot ang singsing sa daliri ko. Sakto. Perfect. Tumayo siya at niyakap niya kaming dalawa ni Zian. Isang mahigpit na yakap na parang nagsasabing, kumpleto na tayo. Ang diploma ko, hawak ko pa rin. Si Zian, karga-karga ko. At si Dele, ang lalaking minamahal ko, at mamahalin ko pa, nasa tabi ko na, may ngiti sa labi na abot hanggang tenga. Tumingala ako sa itaas, sa mga ilaw ng hall, pero parang nakikita ko ang mukha ni Papa, nakangiti at proud na proud sa akin. Salamat, Papa.
Tinupad ko rin. At higit pa sa pangarap ko, Papa, may pamilya na ako. Hindi lang diploma ang nakuha ko sa araw na to, nakuha ko rin ang isang pangako ng panghabang buhay na pagsasama. Isang apelyido na buong puso kong aangkinin. At isang pamilyang matagal ko nang pinangarap. Ang daan ay hindi naging madali. Puno ng sakit, luha at pagsubok. Pero sa bawat pagkadapa, natuto akong bumangon. Sa bawat pait, may tamis na kapalit. Ang tagapagligtas ni Fai. Hindi lang si Dale. Kundi pati na rin ang sarili kong katatagan, ang pangarap ko, at ang pag-ibig na nagbigay sa akin ng lakas para lumaban. Kaligayahan. Pag-asa. Yun ang nararamdaman ko. Isang kaligayahang walang kapantay. Isang pag-asa para sa mas magandang bukas. Kasama sila. Kasama ang aking pamilya. Ang aking mga de Leon.